Ayan na. Roll 21, no? What's up YouTube? Gino here, back at it again, and today panibago na naman pong NFT free play to earn game ang i-feature natin. Dagdag kaalaman sa inyo, lalo na dun sa mga gustong magsimula ng play to earn pero walang pera or walang masyadong malaking pera pang invest, katulad ng yan si Axie Infinity. Sobrang mahal na talaga niya. So we're finding ways para bigyan kayo ng idea kung ano pa yung mga ibang options ninyo na pwede ninyong salihan para kumbaga hindi kayo kailangan mag-invest ng maraming pera. Today, ang feature natin is yung Crypto Fights. Okay? So, punta tayo sa website ng Crypto Fights. Ayan, makikita ninyo. Okay, so punta lang kayo sa cryptofights.io. Ayan, makikita ninyo. So, India Oscar. And then, ito yung pinaka-website nila. So, ayan, makikita ninyo. Pag in-scroll down ninyo, makikita na ninyo yung download dyan. And then, for more information about yung mismong game, makikita ninyo, scroll down lang nila. Maayos yung ano nila, maayos yung website nila. So, hindi naman yan yung mukhang parang hindi pinag-effortan na website. So, ayan. So, pag kinlik ninyo yung download, ayan, mapupunta lang kayo dito sa portal ng Fix Gaming /Crypto Fights. Ayan. Then, ito, makikita ninyo, download.exe, .exe for Windows, and then .apk, ayan, download.apk for Android. So, check out nyo din yung description below kung gusto nyo makita yung sa mobile, kung ano itsura no sa mobile. I-upload ko din yung content na yun kung paano i-download yung sa mobile part ng Crypto Fights. Okay. So ano pa mga pwede natin na importanteng makita dito sa sa website na to? Ito. So my wallet, yan yung diyan yung makikita kung magkano yung laman ng wallet ninyo dun sa game. So USD or BSV ang pwede sa kanya. Then show address, diyan nyo diyan nyo ita-transfer. From Binance, pwede kayong mag-transfer from Binance going to dito sa wallet ninyo sa papunta ng Fix Gaming or sa Crypto Fights na game ninyo. Now, meron silang mga upcoming din. Pwede nang bumili diretso dito na kung credit card, pwede kayo dito. Pero ngayon, ongoing pa yung development nila para doon. And pag send, pwede nyo na rin gamitin pagka ready na siya. So, exchange, buy, send. Ayan, dito na rin yun. Then, my NFTs. Yan yung mga items ninyo na mga naluluot ninyo in-game. Available din siya dito sa portal. And then, dito yung NFT marketplace. Ayan. So, hintayin lang natin. Pag-loadin lang natin siya. Ayan. So, pwede kayong magbenta dito. So, sell an item. Ayan, nakikita naman ninyo. Then, may mga presyo. So, yung mga players din, pwede nilang bilhin yun. And then, yung pera ninyo, pwede ninyo i-transfer sa Binance. And then, pwede ninyong i-convert into cash. So, pwede ibenta. So, yan. Ano pa bang mga importante dito? Basically, yun lang naman. All games, yung Crypto Fights pa lang normally ideally ang dito. Pero coming soon yan. So, profile, features. Ayan. So, sa featured, doon yung makikita yung download link. So, cryptofights.io, click nyo download and then Fix Gaming. Okay? So, na-download na natin yan and na-install na natin yung Crypto Fights. So, let's go. Open na natin yung game. Okay, so open na natin yung Crypto Fights natin. So, ayan. Bitcoin SV ang gamit niya at saka USD. Powered by Unity. So, ang dami mga games na powered by Unity. Lost Relics, and powered by Unity din siya. Okay, so itong loading screen na to, yung waiting for agent, minsan tumatagal siya. Diyan, yung connection niya. Currently, bilis Good job, So, mabilis ang loading niya ngayon.
So, minsan lang medyo mabagal, siguro na din dahil dumadami na yung mga players na na naglalaro ng crypto fights. So, pag bago ka, ito papakita ko sa inyo yung unang-una ninyong makikita. So, ito kasi nag-create na ako kanina ng mga players. So, create tayo ng bago para makita ninyo yung first hand na i-expect ninyo pag naglaro kayo. Okay, so pipili kayo sa tatlo na species. Dwarves is the easiest. Difficulty easy, strength 9, dexterity 7, intelligence 7. Dwarves have a strength advantage and an HP bonus. They also start with +1 damage resistance, making them ideal for new players. So yan. Then, elves, and difficulties medium. Strength, dexterity, and intelligence are all 7. Elves always get the first turn due to their +10 initiative bonus. And they also have a +2 evasion bonus to dodge attacks easier. So yung mga miss, yan yung nagmi-miss yung kalaban, yun yung dodge or evasion. Yan. And then humans, yung hardest, so difficulty is set to hard. Strength, dexterity, and intelligence are all set to 8. Humans have +1 to all 3 abilities but no special bonuses. They are suited for advanced builds and dual wielding. Okay. So, for this, for this video, dito muna tayo sa dwarves. Yan, click natin siya. And then, yun yung lalaki. And then, dito yung babae. So, tayo sa lalaki, gender, skin tone, tingnan natin tong medyo dark naman na skin tone. Hair color, natin yung ito, ayan, blondie. Hairstyle. Hairstyle, ang kunin natin itong parang naka-dreads. Beard, tingnan natin may dyan, asan na yun? Yung beard, ayan, maraming tirintas. Armor style. Yan, green tayo, green. Then babalik lang yan, gender ulit eh. So next na natin to. Ito yung part na magsiset kayo ng initial na attributes nung character niyo. So taas natin yung HP. Taas din natin to. Then siguro +2 dyan sa intelligence. And then lahat ng natitira lagyan natin sa strength saka dito sa intelligence din. So, mas mataas yung strength. Preference nyo yun kung ano yung gusto ninyong distribution ng attributes na allocated. So, sample TV. Yan. Sample naman ang gagawin natin sa kanya. So, create. So, creating na siya. Kita nyo naman. Okay, so hintayin lang natin siyang mag-load. Okay, so nag-load na siya. Ayan na. So ito yung stats, initial stats to start up ng character ninyo. Items, wala pa siyang items na armor lang ito. And then actions, ito yung 4 pero 3 pa lang, hindi pa na-unlock yung pang-4. So 4 ang po pwedeng bitbitin sa PvE and sa PvP. And then ito yung traits. Ayan. Okay, so back na tayo. Si Sample TV ang gamitin natin. So, skill tree. Ito naman, skill tree. Dito nyo naman makukuha yung mga additional skills and attributes. Ayan, katulad yan. Pagka nag-level up kayo and nakakuha kayo ng certain na points, pwede kayo mag-select ng kung anong attribute or skill ang kukunin ninyo. Okay? So, dyan yon sa skill tree. Bago tayo mag-dungeon, pakita ko muna sa inyo yung Hall of Memories. Hall of Memories, dito nyo makikita yung battle log. Hall of Memories ang tawag nila, pero battle log yan. So, winner, loser, yung pangalan yan. So, kahit na PvE or monster ang kalaban ninyo, lalabas dyan. Date kung kailan, cash prize, item reward, match type, log, share, and watch. So, watch, replay, share, pwede nyo i-share. Dungeon. Ayan. PvP. Okay, so PvP, lakalak pa siya.
para ma-unlock nyo yung PvP, kailangan kumpletuhin nyo muna yung Dungeons Training. So, complete the Dungeons Training to unlock the PvP mode. So, kumpletuhin muna natin yan bago siya lumabas. So, proceed tayo. Sana mabilis yung server nila ngayon. And so, waiting tayo. Ayun na. Okay, so ayan na. Meron na tayong kalaban after 10 years. So yan, makikita nyo. Okay, so ito tayo. Roll tayo ng attack. Ayan na. Roll. 21, no? Ayan. Pak. Miss pa. Oh, yan. Dalawa siya. Op. Tinamaan din tayo. Op. Okay, so attack ulit. So ganyan lang yung ano niya, yung gameplay ng ano niya ng dungeon. Hindi naman siya super complicated. So click tayo. Ayan, nakatayo na lang pala hinihintay. Sorry ah. Okay, so hit siya. Pak. Pak. Yun. So, okay. Nanalo tayo doon sa battle na yon. Battle. And hindi naman siya kaya masyadong kailangan. Kumbaga, parang ano lang yan. Reference number ng battle ninyo. Ilang turns. And sino yung player. Okay. So, yun. 100 na yung XP natin, guys. And then, ang gagawin lang natin is, click lang natin to dahil nag-level up na tayo. Kapakita niya na nag-level up. And then, magbabago yan. So, nandito tayo sa skill tree kasi pwede na tayong pumili. So, kunyari, ito, mga gusto natin. Kunyari, ito, gusto ko to eh. Parang, gusto ko yung stun na yan. So, click mo lang yung stun and then unlock para ma-unlock mo yung ability niya na yun. Okay, so, yun yung sa skill tree. Yung use ng skill tree. So, hintayin lang natin siya mag-unlock. Hopefully, may natututunan kayo, hopefully nakakatulong sa inyo na para mas maintindihan ng konti and mas magkaroon ng idea dun sa Crypto Fights na game. Ayan, so na-unlock na natin yon and makikita ninyo 100 out of 300 na yung XP. So para mag level 3 tayo, kailangan natin ng 200 XP. Nakalock pa rin yung Battle Portal kasi nga kailangan natin kumpletuhin muna yan. So level 2, pwede nang pasukin. Pakita ko sa inyo yung Hall of Memories. Yung battle log natin. Ayan. So, meron na siyang battle log. So, panalo tayo dyan. So, si Sample TV nandyan. Si Bogart nandun. Date. Cash price. Wala naman yan. Item reward. May nakuha tayong item. Dungeons. Dungeon 1. Log. Share. And then watch. So, yung replay. So, kung content creator din kayo, pwede ninyong i-replay para ma-record ninyo kung hindi man ninyo na-record yung actual na battle. Okay? So, Battle Portal, PvP guys, upload natin yan soon pagka natapos ko na yung dungeons and na-unlock na natin yung Battle Portal. Gagawan din natin ng content yan. Upload natin. Make sure to like and subscribe and click that bell button. Set it to all para pag nag-upload tayo ng bagong contents, either mga bagong play to earn na pagkakakitaan niya na free to play or mga strategies about sa mga NFT games, i-upload natin yon, ma-update ka. Okay? So hanggang dito na lang muna and I'll see you on the next video.